Ladies and gentlemen, meron ba sa inyo ang nagmahal, na-attract sa isang pinsan? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Pwede bang pakasalan or asawahin ang pinsan? So, kung makaka-relate ka, panoorin mo ito. Ating aalamin muna kung ano yung nakasaad sa batas. So, ito, yung sa Article 38 ng Family Code of the Philippines, sinasabi na hindi mo pwedeng pakasalan ang kamag-anak mo na nasa 4th degree of consanguinity. So, ano ba itong mga nasa 4th degree of consanguinity? Whoops, hindi ibig sabihin na 4th cousin, hindi ganun ha. So ito, yung mga magulang mo, kapatid mo, tiyahin mo, tiyuhin mo. Ito yung tiyahin at tiyuhin mo na kapatid ng magulang mo. At ito yung anak mo. At ito yung lolo at lola mo. At yung pinsang buo or yung first cousins. Yan ang nasa line of 4th degree, hindi 4th cousin. Iba ang 4th degree at sa 4th cousin. Okay? So, yan ang nakasaad sa family code or ito ay isang batas dito sa Pilipinas. Okay? So, umpisahan muna natin sa pwede. So, ladies and gentlemen, pwede mong pakasalan. Pwede mong asawahin ang iyong pinsan na second cousin. Second cousin ha? Second cousin and beyond. So, kung beyond, yan na yung third cousin, fourth cousin, fifth cousin, hanggang sa palayo ng palayo, pwede. Pinapayagan ng batas ng Pilipinas or yung Article 38 ng Family Code ng Pilipinas. So, pwedeng-pwede, di ba? Sa mga nagmamahal, sa mga na-attract sa kanilang pinsan, make it sure na it is second cousin and beyond. Okay? Alam ko na meron at merong mga instances na nagmamahalan ang mga magpipinsan, okay? Basta huwag yung pinsang buo, okay? Or first cousin. Aside from that, pwede na. Yan ang pinapayagan ng batas ng Pilipinas. Sa usaping legal, pwedeng pwede, okay? So, punta naman tayo sa hindi pwede, okay? Hindi pwede yung pinsang buo mo, yung first cousin mo, okay? Yung first cousin mo, yan yung anak ng tito, ng tita mo, na kapatid ng magulang mo. So, bawal yan. Hindi yan pinapayagan ng batas ng Pilipinas. So, it is illegal na pakasalan mo ang mga yan. Although, may mga bansa, may mga kultura, may mga ibang mga tradisyon na gumagawa ng ganyan na pinapakasalan mismo yung kanilang pinsang buo, minsan pa nga magkakapatid, di ba? May mga ganyan talaga. So nakadepende yan doon sa lugar. Pero dito sa Pilipinas, ipinagbabawal ang pinsang buo, first cousins. So punta naman tayo sa bakit sinasabing depende. Alam nyo naman, dito sa Pilipinas ay napaka-conservative na bansa. Sobrang malakas ang epekto ng tradisyon, ng relihiyon, di ba? At ang family ties ng mga Pilipino ay sobrang malakas, malalapit. Yung iba nga, kahit hindi magpipinsan, sinasabing magpipinsan, di ba? Ganyan kalapit ang ties ng mga pamilyang Pilipino. Alam nyo naman dito sa Pilipinas, yung mga ganyan, kahit pinapayagan ng batas ng Pilipinas, ay ayaw pa rin nilang gawin dahil sa sobrang religyoso, sobrang konserbatibo. Yung mga tradisyon at pag-uugali ng Pilipino ay sobrang nakakaapekto yan sa kanilang ginagawa, di ba? Sasabihin nila, sobrang nakakahiya yan.
di ba? Or sasabihin, wala na bang iba? Pinsan mo yan eh. Sa dinami-dami ng tao, bakit yan pa? Di ba? Hindi nila gagawin yan dahil sa kanilang paniniwala, sa kanilang tradisyon. At ang lakas din ng impluensya ng relihiyon. Alam nyo sa Pilipinas, napakarami ang napipigilan ang mga gustong gawin, ang mga dapat gawin. Kasi sa mga paniniwalang relihiyon, di ba? Ang lakas din ng impluensya niyan sa mga ganyang mga paniniwala at desisyon sa buhay. So, lahat ng mga ito, lahat ng magiging decision mo or actions mo ay nakadepende na sa tao na involved sa ganitong situation. Kung ikaw ay radical, kung ikaw ay open, kung ikaw ay sumusunod sa nakasulat sa batas ng ating bansa, ito na yung guide para sa iyo. Pwede mo talagang pakasalan ang iyong pinsan. At yan ay yung second cousin mo. Okay? Second cousin, third cousin, palayo. Palayo, pwedeng pwede. Okay? So, ladies and gentlemen, kapag ikaw ay na-in love sa iyong pinsan, i-check mo kung gaano kalayo ang iyong line of connection, di ba? Kung pinsang buo mo ba yan or hindi. Kasi ang pinagbabawal talaga dyan ay yung magpinsang buo lang. Aside from that, okay na lahat. So yan po ang guide para sa mga involved sa ganito, yung nagmahal sa isang pinsan. Ito pa ang isang dahilan kung bakit napipigilan or ayaw nilang pakasalan ang pinsan dahil daw sa magiging genetic mutation or yung risk na maaring magiging abnormal ang kanilang anak or offspring. Although, totoo naman talaga yan. Pero, nangyayari yan sa close-knit or yung sobrang dikit. So, ayan, yung sa magkakapatid. Yan yung sa magulang, sa tito, sa tita, sa anak, sa first cousins. Yan yung magkakaroon ng maaring problema. Nagkakaroon talaga ng abnormalities yan. Mataas ang chances. Kaya nga ipinagbabawal, di ba? So, lahat ito ay decision ng taong involved. Okay? Kung ano yung choice nyo, ay gawin nyo. Basta walang pilitan. Basta alam nyo na tama yung ginagawa nyo at sumusunod kayo sa tama, go, di ba? Kung yan naman ay paniniwala mo, yan yung pinapanindigan mo, go. So, ladies and gentlemen, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.